Minsan, hindi mo kailangan ng dugo ang halimaw para matakot. Minsan, sapat na ang katotohanang hindi lang ikaw ang tao sa loob ng kwarto mo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Lumipat si Anya sa isang lumang paupahan sa Quezon City. Isang bahay na may amoy ng lumang kahoy at sahig na tila may lihim na tinatago sa bawat kaluskos. Hindi siya lumipat para makapag-ipon. Lumipat siya para makalimot. 7 taon silang magkasintahan ng fiancé niya. 5 taon nilang pinaghirapan ang plano ng kasal. Hanggang sa isang buwan bago ang araw ng kasal, napag-alaman niyang may iba na pala ito. Hindi lang puso niya ang gumuho, pati ang sarili niyang pagkatao. Kaya nang makita niya ang ad sa Facebook na murang bed space, tahimik at walang kasama, wala na siyang ibang inisip. Tahimik, mura at malayo sa lahat ng alaala. Eksakto para sa kanya. Ang bahay ay luma na, pero maayos. Isang bumbilya lang sa kisame, isang kama, at isang salamin sa aparador. Tama, tahimik. Masyadong tahimik. Sa unang 3 gabi, nagigising siya sa parehong oras. 2:58. Laging ganon, na parang may alarm. At sa tuwing magigising siya, may maririnig na mabagal na hininga mula sa tabi ng kama. Hindi malalim, hindi rin galing sa kanya. Kinabukasan, nagising na naman siya ng 2:57. Mainit ang paligid, pero malamig ang hangin sa batok niya. At sobrang tahimik. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, maririnig ang isang mahinang paghinga sa likod niya. Dahan-dahan siyang tumagilid pero walang tao. Pero ramdam niya ang banayad na hangin sa pisngi niya. Parang may humihinga ng malapit. 3:00 napakapit siya sa kumot. Makahangin lang, pulong niya, pero sarado ang bintana. At bago pa siya muling makapikit, may malamig na boses na halos binulong sa kanya. Anak, lumaban ka. Kinabukasan, tinanong niya ang landlady. Yung kwarto mo? Sabi nitong habang nagtitimpla ng kape. Diyan dati nakatira si Aling Nena. Mabait yun, laging tahimik, pero wala eh. Hindi na nakalabas ng kwarto. 3 araw na namin napansin, patay na pala. Sabi ng iba, nagbigti daw. Hindi na nagtanong si Anya, pero ng gabing iyon, hindi niya mapigilang isipin kung gaano kabigat ang lungkot na yon. Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumalalim ang katahimikan. Minsan, sa salamin ng aparador, nakikita niyang may anino sa likod niya. Nakayuko, mahaba ang buhok, at nakatayo lang. Minsan naman, naririnig niyang humihikbi sa ilalim ng kama. Isang gabi, habang umiiyak siya mag-isa, narinig niya muli nagsalita ang boses. Hindi nakakatakot, malungkot lang. Huwag mong hayaang kainin ka ng lungkot, anak. Yun ang nagpatigil sa kanya sa pag-iyak. Ramdam niya ang malamig na kamay sa likod niya, hindi para manakot, kundi para magalo. Ngunit nang dumilat siya, mag-isa pa rin siya sa kwarto. Kinabukasan, may nakita siyang marka ng mapuputing daliri sa kanyang braso. Malamig pa rin, at sa dingding, gamit ang alikabok, may nakasulat na, "Umalis ka na."
Hindi na siya nagtanong, hindi na siya naghintay ng gabi. Pagkalipas ng ilang oras, iniwan niya ang susi sa mesa at lumabas ng hindi lumilingon. Lumipat si Anya sa bagong apartment. Maliwanag at puno ng tao. Wala nang mabigat na presensya. Tahimik na ang gabi. Pero tuwing 3:00, nagigising pa rin siya. At sa tabi ng kama, laging bahagyang lumulubog ang unan. Parang may nakahiga pa rin sa tabi niya.